Ayan mga pards, andito po tayo sa ating bagong tinayong shop. Ayan, along the highway po yan mga pards. Ayan, bagong tayo yung ating shop mga pards. Ayan, ayan yung ating mga binebentang mga pyesa. At yung iba pa nating mga tanggap na gawain. So ayan, meron tayong tatalakayin ngayon mga pards. Ito, pinagawa sa akin to ng customer. Ang naging problema nito mga pards, para daw siya, parang nabibitin yung yung bultahe. Parang sinisinok, ganun. Yun ang sabi sa akin mga parts nung customer. So, pinalitan na daw niya ng bagong baterya to. May battery kasi ito na parang kasing laki ng battery ng motor natin, Itong speaker na to. So, kapapalit lang daw, bagong-bago yung battery. Pero bakit parang ginagahol daw yung kanyang supply? So, alamin natin, panoorin niyo po yung ating video. Tinanggal ko na po yung ibang tornilyo, mga parts, nang mabilis po tayo sa ating panunod. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong makakuha ng mga diskarte sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Tulad niyan, yung mga speaker po na yan, So, yan na po ang nauusong gamitin ngayon kaysa do sa mga amplifier na talagang medyo may kamahalan pagka binili, no? Kaya itong mga Bluetooth speaker na to ang sumisikat sa ngayon, Yan. So, ito, ayan, tingnan nyo po yung kanyang itsura. Kung ganyan po yung itsura ng inyong speaker, no? Yan, yung Bluetooth speaker nyo, no? So, panoorin nyo po at tapusin nyo po yung ating video na makuha nyo po yung diskarte kung paano po ang gagawin pagka po nagka-problema ng ganito yung inyong speaker. So, ayan. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung kanyang power supply. Itong hawak ko na to. So, yung kulay yellow na nakikita nyo na yan charger ng battery na 12 volts. Charger ng battery ng motor yan. Nabibili yan sa online mga parts. Murang-mura lang yan. So ayan yung mga pyesa ng ating Bluetooth speaker, no. Ito yung preamp niya, yung nasa ibabaw. Ayan. Tapos yung nasa gitna, yung kanina, no. Yun yung Bluetooth receiver, yung nasa gitna. So ito, charger to ng battery ng motor, 12 volts. Diyan ko na pinakat, dinikit ko na diyan, no. So, naidikit ko na yan na-testing ko na yan. So, ipapaliwanag ko na lang sa inyo, kung paano ko ginawa at kung paano ko ito ikinabit dito. Ayan. So, ito, meron dalawang kabitan yan. Isang positive at isang negative, Ito. Ayan. Nakaklip yan sa ating battery ng ating Bluetooth speaker. Yung sinasabi ng may-aring pinalitan niya ng battery, no? So, ayan. So, kaya nilagyan ko nito mga parts sa kadahilan ng ang sabi niya sa akin ay ginagahol daw ng supply. So, ang naisip ko, baka mamaya sira na yung kanyang supply papunta doon sa battery. Hindi na nagkakarga. So, ang sabi niya sa akin kasi, bago yung battery niyang inilagay, ganun pa rin parang sinisinok at nauubusan ng supply. Ganun ang ibig sabihin ng customer, no? Kaya may idea na ako nung sinabi niya yon. So, tinignan ko patay yung power supply. So, hindi na nagsusupply papunta doon sa battery, hindi na nagcha-charge. Pero, merong indicator light na nagcha-charge. So, ayan, Kitang-kita nyo, pagka full charge siya, makikita nyo ilaw ng charger na yan ay full, no? Pagka naman nakasaksak siya at lobat yung ating battery, makikita nyo magcha-charge. So, ayan. Tanggalin ko lang po yung ating cord. Binuhol ko po kasi dito para hindi siya mawaglit. So ito yung ating saksakan, Dito. AC 110 to 240 volts. Ayan. Ayan. So ang gawin natin mga parts, isaksak po natin sa kuryente. So makikita nyo pa pag sinaksak po natin sa kuryente, magcha-charge po uli yung ating charger. Ayan. Papunta doon sa ating battery ng ating Bluetooth speaker. Yan. Pagka po nagcha-charge siyang ganyan, mapupull charge po yung battery, gagana na po yung ating Bluetooth speaker na yan, At hindi na mabibitin, At tignan po natin. So, ganoon lang po yung inyong gagawin mga parts, Pagka halimbawang parang sinisinok, isipin nyo po sa battery. So, pag pinalitan nyo ng battery, ganun pa rin. Parang sinisinok at madaling malobat. So, tingnan nyo kung may supply doon sa papuntang battery,
yung supply papuntang battery pagka nagcha-charge or pag nasaksak sa kuryente, syempre magcha-charge yan. Tingnan nyo po yung supply papunta doon sa battery at sigurado mahuhuli nyo kung ano yung sira. So pagka ganoon, umorder lang kayo sa online or bumili lang kayo sa pinakamalapit na tindahan dyan sa inyo ng charger ng motor na portable. Yung ganyan, yung maliit lang. So 12 volts, pwedeng 1 ampere, 2 ampere, mas maganda 2 ampere, no? Yan. So ito, hindi na natin to ikakabit. Itong power supply na to, sira na to. Ito kasi nagsusupply papunta dun sa charger ng ating battery. At pag nasira ito mga parts, sigurado, lagi nang lobat yung inyong battery at hindi nyo na magagamit yung inyong speaker na yan, no? So tingnan po natin. Saksak po natin. So makikita nyo po may pagbabago, no? Hindi nyo na po makikita iilo to. Yan. Kaya pagka nasira na to mga parts, no? Itong power supply na to, gumamit na po kayo ng charger ng motor na 12 volts, no? Mas mainam pa, no? At hindi pa sasakit ang ulo nyo sa kaka-repair or kung paano gagawin. Conversion na gawin nyo mga parts, no? Para mas madali. Ganon din naman ang kapupuntahan nun eh, no? So ayan, hindi po natin pwedeng patugtugin to, tayo, mababiolation tayo mga boss. Kaya hanggang ganyan lang ang ating gagawin na pan-testing. So kita-kita nyo naman, may ilaw na. So tutunog na po yan mga parts. Sinisigurado ko po sa inyo pagka po ginawa nyo po yung ating diskarte na yan, no? Mga technique yan mga boss. Ayan, sana po may natutunan kayo. God bless you all.